Narapat ko po na ako'y kumausap dahil gusto ko rin po maunawaan kung ano na nga ba una ang nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ano ba ang magiging impact nito bukod sa tumataas yung presyo ng produktong petrolyo? Nasaan na nga ba to? Ano na nga ba yung mga posibleng mangyari? At ano yung magiging role ng mga neighboring, hindi lang neighboring countries, kundi pati na rin ng mga kaalyado ng mga nasabing bansa sa nangyayaring gulo o conflict dyan po sa may gitnang silangan. Nasa linya ng ating komunikasyon, via Zoom pala, si Professor Renato De Castro, isang international policy expert. Prof. De Castro, magandang araw. Daryl Justin po live sa DWIZ Aliw Channel 23. Magandang umaga sa iyo, Darren. Kamusta ka? Ayun, Prof, okay lang po. Sana kayo okay din po. Looking good naman kayo ngayon, Prof, this morning. Thank you po sa pagpapa-unlock, Prof. Ayan po. Good morning. Prof, ako po kasi isa ako sa mga gusto malinawan na sa ngayon po ba, Prof, ano na po ba ang estado ng gulo na nangyayari sa Middle East? Mas partikular po sa Israel at Iran. Dahil ang dami na pong naglalabasan na kaliwat kanan ng mga impormasyon o detalye o mga kuro-kuro, so to say, sa mga nangyayari po ngayon sa Israel, lalo na sa Israel at Iran. Ano na po ba ang pinaka-latest at are we seeing, medyo diretso na, are we seeing an end to this anytime soon? Well, ang sabi ni Donald Trump, no, nung nag-announce si Donald Trump sa NATO summit, I think kahapon lang, may ceasefire. At nag-hold yung ceasefire between Iran and Israel. At sinabi rin niya na babalik na sa negotiating table ang Iran. Makikipag-usap na sa Estados Unidos hinggil doon sa pinaka-issue. Kumbaga, ito yung punot dulo ng gulo dito sa Middle East, yung nuclear weapons program ng Iran. No, ayan naman, ayan ang binomba ng Israel initially, then of course sinundan ng mga Amerikano. Yes. So ngayon, sabi ng nagkaroon na ng kasunduan ng Iran at Israel, natigil putukan muna sila at sin-announce na rin ng Iran na babalik na siya sa negotiation. Ngayon, Prof, ako gusto ko po bumaba na ang presyo ng langis. Bumaba na, no? After nung nagpalipad ng missile ang Iran sa Qatar, pero bago siya nagpalipad ng mga missiles, minorningan niya ang Qatar. Sabi niya, magpapalipad ako ng mga missiles. Indikasyon to na kumbaga, nagtataas na ng puting bandila ang Iran. Although nandun yung kanilang presidente, yung kanilang leader, no, pumunta ng China, at yung foreign minister niya pumunta ng Moscow. Pero mula yata sila talagang nakuha mula supposedly sa kanilang mga alyado, ang Ruso at ang China. Ngayon naman, Prof, gusto ko maintindihan ito kasi nung unang na ibinalita ito na nagkakagulo, ang Iran at Israel, silang dalawa lang. In your opinion o sa inyong palagay, Prof, bakit ba na-involve first and foremost ang United States at bigla silang umatake? Hindi, ang pinaka-issue rin talaga ng Amerikano, ayaw niya mag-develop ng nuclear weapons ang Iran. Okay. No, kasi pag nag-develop ng nuclear weapons ang Iran, ina-announce naman ng Islamic Republic, no? Yes. Gagamitin niya to laban sa Israel, and of course, yung balance of power sa Middle East ma-upset, no? So napapansin mo, tahimik yung mga Arab countries. Katulad ng Egypt, Saudi Arabia, sabihin na natin Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, tahimik sila. Nanonood lang sila. Kasi ayaw rin nila mag-develop ng nuclear weapon ang Iran. Okay. So, ayun yung talagang dalawang issue yan, no? Threat sa Israel, and of course, ma-upset yung balance of power sa Middle East pag nag-develop ng nuclear weapons ang Iran. So, dyan nakialam ang Amerika. Of course, ang Amerika dyan, ang interest ng Amerika, yung interest nila sa kanilang, although walang formal alliance ang Amerika at Israel, total support naman ang Amerika sa Israel. And pangalawa, of course, yung issue dito, yung balance of power sa Middle East. Okay. Ayun po, Prof. Going naman ngayon sa tanong, kasi ito, baka, di ko lang, baka na-foreshadow o na-overshadow na ito nung nangyayaring gera between Israel and Iran. We all know na nagkaroon din naman ng kaguluhan between Israel and other neighboring countries. Yung sa Palestine, nagkaroon na sila ng gulo. Meron na bang naging development dito o meron ba ding matinding kaugnayan ito, Prof? Yung mga gera na kinasangkutan ng Israel in the previous months and in the previous year? Yung binabanggit mo yung nangyari sa Gaza.
yung October 7, no, Yes po. nagkaroon ng atake ang Hamas. Yes. Ang relasyon niyan, of course, yung Hamas tinutulungan ng Iran, Oh, okay. no? Bago mangyari yung October 7 attack ng Hamas, magkakaroon na sana ng diplomatic relation ang Israel and of course ang Saudi Arabia. No, kung natuloy yan, magkakaroon ng kasunduan ang Israel at yung pinakamalaki at of course pinaka-influential Arab state, ayan ang Saudi Arabia. So pinigilan yan ng Iran sa pag-suporta sa Hamas. So nagkaroon ng gulo ngayon, October 7, pero of course ang nangyari dyan, no, it's a very tragic situation. Yes. Dinurog ng Israel ang of course Hamas at of course in-invade ang Gaza. Later of course, no, tinutukan naman ng Israel at dinurog ng Israel yung isang kumbaga armed group na sinusuportahan din ng Iran, yung Hezbollah. So ayun yung nangyayari ngayon, sitwasyon ngayon, no? Tapos of course, after na dinurog ng Israel, yung Hamas at Hezbollah na may suporta sa Iran, doon niya ngayon tinutukan ng Iran. At nagulat talaga ang Iran, no? Nung talagang airstrikes ng Israel, and of course, yung operation mismo ng Mossad sa loob mismo ng Iran na pinatay yung madaming leaders nung Iranian military at of course yung Islamic Revolutionary Guards ng Iran, pati na yung siyam sa 10 nuclear scientists ng Iran. So yun, pinakita rin talaga yung dahas at kapasidad ng Israel para mag-conduct ng surprise attack sa Iran. Okay. Ngayon naman, Prof, now that they're saying na na nasa ceasefire na nga, in-announce na nga daw nito ni US President Donald Trump na nagkasundo yung dalawang bansa na magkaroon ng ceasefire at bumalik sa negotiating table. What do you think is ano po yung sa tingin niyo kinakailangan nilang pag-usapan maigi diyan sa negotiation table para mas makamit nila yung longer at sabihin na natin kahit paano yung mas permanent na peace o mas permanent na ceasefire between these two warring countries? Pinaka-issue naman talaga yung Iranian nuclear arms program. Well, at this point in time, of course, supposed to be na unravel na or dinismantle na ng Israel at Estados Unidos yung uranium enrichment plant ng tatlo sites na binomba lalo na ng Estados Unidos at pinatay ng Israel ng Mossad yung siyam na 10 Iranian nuclear scientists at umalis na rin yung mga nuclear scientists mula sa Ruso at China na tumutulong of course sa Iran sa pag-develop niya ng nuclear weapons. Ngayon pag-uusapan nila, siguro unang-una dyan, dapat talagang maging malinaw ang Iran kung ano yung purpose niya sa pag-develop niya ng nuclear energy. Kung civilian ba o peaceful to or Iran is planning to develop nuclear weapons. Ayun ang pag-uusapan nila ngayon. Considering na si Iran is, kung di ako nagkakamali, sabi niyo kanina parang hindi sila funded by the US. Funded sila by countries that are not really that of an ally ng United States. Tama ba ako, Prof? Hindi, of course, ang fund ng Iran galing niya sa langis niya. No, oil-producing country ang Iran. Pero yung langis niya ngayon, kasi of course, merong embargo yung US tsaka mga Western countries, yung oil niya, ang largest consumer niya ng oil, customer niya ng oil, ang China. Yes. China. O binibili ng China yung oil niya. Kaya talagang supposedly nakakiling siya sa China, pero nakita natin medyo, miski pumunta yung presidente nila, si Khamenei sa Beijing, wala siya talagang nakuhang concrete na tulong. Probably sinabihan rin siya na probably it's time for you to negotiate with Israel and of course return back sa negotiating table with the US regarding doon sa nuclear weapons, yung nuclear energy program niya. At kumbaga, sabihin niya na at pakita niya kung ano ba yung gusto niya, no? Civilian peaceful use of nuclear energy or of course, i-pursue niya yung talaga supposed to be yung allegation na Iran is trying to develop nuclear weapons. Okay. Ngayon naman, ilang katanungan na lang ito, Prof. Now, we all know na this is happening and syempre kahit pa paano, one way or another, apektado tayo. Gaya nga na pinag-usapan ng karamihan is yung sa presyo ng produktong petrolyo. Aside from that, Prof, may nakikita pa ba kayong maaaring maging impact, if ever, na hindi maging successful ang negotiations between these two countries? I think malaking chances na maging successful kasi talagang of course kumbaga napilay na
ng Israel at Estados Unidos yung nuclear weapons program. Okay. So, bali talaga, igiit pa rin ng Iran na itutuloy niya yung program. Pero of course, ang malaking dagok talaga sa Iran, yung mga nuclear scientists niya, unless of course, tutulungan siya ng Ruso at China regarding this. But this will take some time, no? Ang long-term implication, in fact, ang tinitignan ng marami, lalo na sa ating region, no? Yung capacity and of course willingness ng Trump administration to use force. Okay, pinakita niya ngayon dito sa nangyari sa situation sa Iran, yung capacity and of course willingness of the United States to use force against of course a country that threatens its interests and more importantly threatens an ally, a very important ally of the United States, which is of course Israel. So ito ngayon ang maaring tinitignan ng Ruso at lalo na ng China dito sa ating lugar, no? Of course meron tayong hidwaan with China over the South China Sea at nandito actually ako sa Taiwan. No, yung balak ng China na supposed to be sakupin ang Taiwan by 2027. So pinanood ngayon ng mga Chino sa Beijing, ito pala si Donald Trump willing and capable to use force if American interest is at stake. So talagang mabigat nga din. Tsaka parang nakikita ko, Prof, na no nonsense lahat ng mga kinikilos dito ni Donald Trump. Pero yung pagiging yung pagiging skeptical, o hindi mas skeptical, pero yung pagiging medyo limited niya magbigay ng information. Like for example, minabasa kong o napanood ako interview online na itong si Donald Trump, pag tinatanong siya ng mga foreign reporters about what are your plans, like for example, yung pag-atake nga, he prefers to say it pag gagawin niya na. Do you think it's a good thing for the United States para mas maging safe ang kilos nila? Of course, if you have to use force, why should you telegram using force? Right? You don't basically telegraph your effort to use force because then you use your tactical advantage, which is, of course, the element of surprise. Right? Yes. Yeah, ayun. Lalo na yung preparation, lalo na, of course, yung capacity ng the US. Tingnan nyo lang yung operation na ginawa ng US, yung pinadala niya, yung B-2 bombers niya that came all the way from continental USA na tumawid from the Atlantic going of course to the Middle East. So hindi mo pwede announce yan dahil kasi the Iranian air defense might be waiting. So the best thing for you to do of course is to keep your mouth shut if you have to use force. Di ba? Yes. I agree. I actually agree, Prof, kasi may iba na nagtatanong din with regards to that. Yung sasabihan, di ba? If you carry a big stick, then you have to keep your mouth shut, right? Exactly. Kasi parang malaking joke naman yun ay ito gagawin namin sa inyo. Bale, naka-ready na yung air rapid system namin, di ba? Tapos biglang, alam pala ninyo, sige, doon kami sa ilalim. Di ba? That's exactly the point. Talaga si Donald Trump, nakita din natin dito, no? Hindi siya gano'n nag-rely sa mga advisors niya. Yeah. In fact, yung last few months, madami siyang tinanggal doon sa National Security Council niya. At of course, ngayon, wala siyang sitting National Security Advisor. Dahil in-appoint niya sa United Nations yung kanyang representative, Waltz, no? Si Marco Rubio is actually handling two positions. Yung State Department and of course the National Security Advisor. Yep. So makikita mo dito yung capacity niya to make a decision by himself. Yung decisiveness niya. So ito yung talagang siguro tinitignan ngayon ni President Xi Jinping at of course ni President Putin. Yung capacity, yung determination and of course willingness and of course nandiyan naman palagi yung capability of the United States to use force kasi siya yung the only superpower in the world with that military capability. Then of course pinakita ni Donald Trump, I'm willing to use that if the condition is right, if of course American national interest, vital American national interest is at stake. Ayun. So lesson din to sa atin kung titignan natin, lalo na tayo, may alyansa tayo sa Estados Unidos. Diba? Exactly. Yan nga po. Prof, one last question na lang. Sa inyong pananaw, ilang linggo na lang or araw ang itatagal bago ma-achieve yung total ceasefire between the two countries? Well, nag-hold naman, lalo na pinag-ilita ni Donald Trump yung Israel at Iran, no? Tignan natin. Kasi at the end of the day, no, sa punto ng Israel tsaka Amerika, na-achieve nila na yung goal nila, na-dismantle nila, no? Yes. Yung Iranian nuclear weapons program, sa posisyon naman ng Iran, medyo na, kumbaga, nayanig siya. Yung sa kanyang pag-atake pa lang ng Israel, no?
patay kaagad yung madaming leaders niya sa loob ng kanyang military. No? Tapos of course, tapos nun, yung mga sites niya, talagang yung air defense system niya, dinismantle ng Israel. So kumbaga, wala nang capability ang Iran na mag-retaliate. No? Kumbaga, yung retaliation niya, finire niya yung mga missiles niya sa Israel, pero mukhang naubusan na siya. So talagang it's really upon the quickness of the conversation sa negotiation table between the two countries with US being there to help out para ma-achieve yon. Tama, di ba, Prof? Tingnan natin, alam mo naman sa Middle East, hindi mo alam talaga yung sitwasyon dyan. No? Sa bagay. In the last few years, nakakita tayo ng mga surprises. Pinakang una-una yun, minention nga, yung October 7, yung attack ng Hamas. Oh yes, apo. Oh. So ang kailangan na lang talaga natin gawin ngayon, magdasal. Yun ang una tigit sa lahat ng kailangan. Prof. Renato De Castro, maraming salamat po sa privilege ng inyong time at magandang araw po mula sa DWIZ Aliw 23. Salamat po, Prof. Salamat din. Have a great day. Salamat. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Wala sa Taiwan. Ayun. Maraming salamat at ingat din po kayo. Nakapanayan po natin si Professor Renato De Castro, isang international policy expert.